Kung isa ka nga sa mga magpaparenew ng inyong mga sasakyan ngayon 2024, ito yung breakdown ng mga expenses at new process sa LTO. 2024 update ng pag-renew ng motorcycle. Kung isa ka nga sa mga nagbabalak na magpa-renew ng motorcycles ngayon 2024, may bagong update si LTO. So kung gumagamit ka pa rin ng mga ganitong side mirror, bawal na po yan sa LTO. At papauwiin kayo at ipapakabit yung old stock ng side mirror. At i-breakdown natin yung mga ginastos natin sa pag-renew ngayon 2024. Una, yung insurance na nagkakahalaga ng 450 pesos or 50 and 40 centavos. Dito ako kumuha ng TPL sa may Cebuana kasi meron silang available na TPL at accredited to ng LTO. And then yung pangalawa is yung emission testing. Ang expense na binayaran ko para sa emission testing is 500 pesos at para sa mga SUV at 4-wheel 600 pesos. Sobrang bilis lang din at wala pang 30 minutes. Then lastly, yung mismong OR din sa may LTO. So may update nga pala sa pag-renew ng motorcycle at mga sasakyan dito sa LTO. So dito nga pala ako nagpa-renew sa bagong office ng Laloma dito sa may Amoranto. Sobrang laki na ng office nila at pwede na rin kayo rito magpa-emission testing at kumuha ng insurance. Ang process nga pala nila dito kapag kompleto na yung insurance mo at meron ka na ring emission testing, bibigyan na kayo ng form para dun sa inspection ng sasakyan ninyo. Meron na rin silang detailed guidelines yan para hindi na rin kayo mahirapan mag-fill up. Pero nung isa-isa na kaming tinawag, isa-isa na rin kaming pinauwi dahil sa mga violation namin. Yung case nung sa akin is bawal na daw yung side mirror ko na nasa harap at ibalik ko daw yung old stock ko na side mirror. At alam ko may pinauwi din sila dahil kumukurap-kurap yung mga headlights ng mga motor nila at yung iba naman is mga upgraded yung mga busina. Meron din iba na sira yung brake light at yung mga signal light. At papauwiin kayo at ipapakabit yung old stock ng side mirror. So yun, hinihingal tayo ngayon kasi pinabalik tayo dahil palitan daw yung side mirror. So mabilis pa rin yung process nila kaya nung na-check na yung motor ko, pinirmahan na rin agad ng inspector yung aking forms. Pagkatapos nun, pinapasok na ako sa office nila para i-process ko na yung renewal ng motor ko. So ang process muna nila dito is kukuha ka ng number para sa queuing ng submission ng mga requirements mo. Pwede na rin pala kayo magpa-renew ng mga driver's license nyo dito sa may Laloma. Sobrang bilis nga ng mga process nila dito at di ka talaga mag-aantay ng matagal. So nung nakuha ko na yung number ko, halos pangatlo na ako sa may pila at nung tinatawag na yung number ko, agad ko nang ibinigay yung mga requirements ng aking renewal. O diba, sobrang bilis lang talaga ng process nila dito. Pagkatapos nun, hantayin nyo nang tawagin yung pangalan nyo sa cashier para magbayad na kayo ng fee dun sa may renewal ng motor nyo. So dito, ang inabot ng renewal ng motor ko is 260 pesos. Updated naman din kasi ako at hindi ako na-late sa pag-renew ng motor ko. At kung gusto nyo magpa-compute, kung delay na kayo sa pag-renew, please let me know in the comment section at i-compute natin yan. At sana marami kayo natutunan dito sa may vlog na to at i-breakdown na lang natin yung mga expenses na ginastos natin. So ang total expense ko sa pag-renew ng motorcycle ko ngayon 2024 is nasa 1,250 pesos. Kung nagbabalak ka nga na magpa-renew ng motorcycle ngayon 2024, so hanggang dito na lang yung tutorial na pag-renew ng mga motorcycles at mga 4 wheels. So kung nagustuhan mo ang vlog na to, follow for more.